Isang mapagpalang araw ulit ng Huwebes guys, November 23. Kumusta kayo mga ka-farmer, mga kasaka, ka-prepper? Andito tayo ulit sa kubo at titingnan po natin saglit itong tanim natin na pechay. So, awa ng Diyos is maganda po yung panahon. Ambon ng ambon. Sunod-sunod. So, ito po siya. Titignan natin itong ipinunla ni tatay noong November 14. To be exact, is 9 days. 9-day old po itong pechay ngayon. Ito na po siya ngayon. Dito sa baba ng kubo. Andyan po yung kubo. Kubo-kubo. So, ito po yung kasama ng area. Ito na po siya guys. Ayan. So ito po ang sa experience namin, mainam po sa pechay yung ambon lang, hindi yung malakas, hindi po yung malakas na ulan. So mainam po ito sa pagpapalaki o pagpapayabong ng tanim na pechay, ang ambon. So yan po, maambon ngayon. Balaksan namin mag-harvest dun sa may acacia, sa may malapit sa acacia, yung area na tinamnan natin din ng pechay. Kaso lang po hindi po umakmang panahon kasi pagka nag-harvest po tayo ng pechay na umaambon is mababasa yung dahon ng pechay, mabubulok po pag nasa pack o sa bale, yung cellophane o labo na tawag dun is labo packing o roll bag. Mabubulok po yung dahon ng pechay pagka nanatili ng ilang oras magdamag. So hindi po kami mag-harvest muna ngayon. So yun, lumalakas po ang ambon. Ito pa tayo muna sa sipong ng sa may puno. Ayan guys, so ito po yung kainaman sa pechay pagka wag lang masyadong malakas na ulan, yung ambon lang. Kasi pag naambunan yan, mabilis po yung pagyabong o paglaki. Ito po, naabunuhan din ito kasi ang diskarte ni tatang ng pagtatanim nito is tinanim niya na may kasamang ammonium sulfate o marka bulaklak na abono. Isinama niya dun sa may buto ng pechay para hindi makapal pagka naipunla. Ito, awa ng Diyos, is okay naman. Ito natin. So binabantayan muna natin yung mga manok kasi yung mga manok gustong kainin yan. So yun guys, maambon, medyo malakas yung ambon niya, ambon ulan. So yun lang po, wag lang mag-pack o mag-harvest ng umuulan kasi masisira po yung ibebenta nyo na pechay pag magdamag po na nakapack. Tapos ano pa ba, ayun lang naman po. Masundan lang natin yung diskarte ng pechay. Ito kasi napakamura po ang expenses o overhead expenses ng pechay. Yung 1 kilo po na ang bayad is more or less 850 to 950 is sa isang harvest mo lang, sa unang harvest mo masusulit mo na o makan mo na, ibabalik mo na yung bayad ng buto. So second harvest, yun na po, tapos na po lahat yung overhead expenses mo, makan mo na siya, masusulit mo na o maibabalik na yung ROI. Tapos konti lang po ang abono nito, wala pang isang o wala pang kalahating bag ng abono ang magagamit mo dito. So ano pa ba? So ito po, gustong naming magtanim ng pechay kasi yung sabi ko nga kanina, mabilis po ang harvesting nito. Ang maturity nito nasa 28 days hanggang 35. So 30, mga ganun, kainaman po yun. 35, mga ganun. So nandun sa 35, maganda na po, malalaki na po yun. So yan guys, so yan po yung pechay natin ngayon. So lapit tayo konti.
nakakatuwa na. Nakakatuwang pagmasdan. So guys, punta na tayo dun. So yun guys, hanggang dito muna po. Update po sa pinunlan ni Tatang na petsa ito. Hanggang sa muli. See you sa ating next video mga ka-farmer. God bless po. Mabuhay talaga. Salamat po.